Ayan, hello po mga kapambira. Mabili po tayo na ngayon ng ng materialis po sa sa balcony. Mapa-complete po tayo ng ng materialis. Tas pagpasok po sa budget, papa-deliver na rin po natin. Samahan niyo po ako mga kapambira. Hello guys. Po tayo sa JS Steel. Ito po yung ating materialis na bibili. Ate, pa-complete daw po nito. Patingin daw po. Pasok ka sa loob. Parlings. Bakal pa lang to. Pinakamakapal kasi yung kinuha sa Pag binaba ko sa channel, sige, channel bar sa yung Harley. sige daw, ano lang. Yun na lang muna, pag-process muna, papa-welding ko pa yun ay. Yung sa lepa, hindi na muna. Wag na muna yan. 12,190. 12,190. Yung sa man, ano na siya, yung sa bagong version. Dalawa siya na lang. 12,190. Ang binili ko na po muna ay yung mga trusses po muna. Kakapusin po ng budget. Papa-welding pa rin naman po yun, saka na po yung yero. Trusses muna. 12,190. May nakausap na po tayong hauler. Ano po? Dating presyo lang, 300 ulit. Papasok po dun sa may sa amin. Antayin ko po mabakante rin po si Bayaw ay. Siya na lang po papagawin ko nung trusses po, papa-weldingin natin. Papakarga ko na po sa hauler. Kakarga na po yung yung pang steel trusses po. 5 pirasong malalaking bakal po yan na ditres. Mga kapambiro, yung 12 mil po, ganyan lang po kaunti. 12 pirasong C-Pralings, tapos yung C-channel po. Pang po ito sa balkonahe. Mahal po na materialis, kala ko pa yung makakabili na ako ng yero. Hindi na po inaabot. Wait lang, makuha akong pansapin. Magandang pansapin na. Ayan. Hindi pa na kaya isang nargo. Oo. 7 meters yun eh.
Diyan sa aming crate dyan. Kaya 300. Salamat. Po mga kapambira yung ano, yung sinalay na po natin. Tapos, yan po yung update sa balcony. Di ko pa po nababaklas yan, pero nabuhusan na po namin yan. Opo, pwede na po yung weldingan. Kaya po yan lang po muna ang binili ko yung ano. Tingnan niyo po yung ano, makalat po doon sa dulo kasi may mga laglag po na santol. Oh. Ito po yung update natin no, mga kapambira. Trusses po muna ang binili ko at short po ang budget, mabayad po tayo sa labor pag ano, pagkabit po niyan. Opo. May nagdagdag nga po pala na nag-send pa po sa atin para sa budget po sa balkon yung galing po kay Amer Pinay, nag-send po siya ng 7,000. 7,000 po para po din pandagdag. So nagastos ko po ngayon ay 12,000. Grabe po. Di biro po kahit balcony po ay hindi po biro. Hindi po basta-basta lalo na po pag ano po pag trusses po ang gagamitin. Kasi po ano po ay inisip ko po kasi kung magawa ko ng pansamantala lang ay ganun din naman po. Kaya di bali po matagal-tagal po bago matapos. Unti-unti naman po yan. At least pang matagalan na po yan. Okay. Buti po kung nasa ano po kami, nasa bundok po. Eh, maraming kahoy, saka mga native lang. Hindi po advisable dito. So ayun na nga mga kapambihira, para papawis muna tayo. Ito po ay ikatlong araw pagkatapos po ng ating pagbili ng materyales. At sabi po ni Bayaw ay pinturahan ko na daw po muna bago po niya wewildingin. So kaya po yan pipinturahan po natin. Pero bago ko po pinturahan ay pupunasan ko po muna kasi po doon po sa lagyan ko ng steel trusses na yan ay nabasa po yung bakal. So kailangan po natin punasan para kumapit po yung pintura na primer na binili po natin. Ayan, kailangan po malinis yung pagkakapunas natin kasi para matanggal po yung mga alikabok para hindi po kalawangin agad. Inabot nga po pala ako dito ng 2 oras mahigit bago po matapos pinturahan. Samahan niyo po ako mga kapambira. At yung gate nga po pala na yan ay hindi ko pa rin po naikakabit. Salamat din nga po pala kay Tita Lorna. Nagbigay po siya dyan ng 5,000 para matapos po yan. Actually po, halagang 10,000 na po yung gate na po yung inyo nakikita. Hindi pa rin po natin naikakabit. Busy pa rin po si Bayo. So, sasabay-sabay na lang po yan kung kailan po siya mababakante. Hindi ko pa rin po napipinturahan. Pero mas madali na po yung pinturahan pag nakakabit na para nakatindig na po ng maayos. Ayan, kaya anta-antabay lang po. Yan po yung ginagawa ko dito sa bahay. Pag meron po tayo mga bakanting oras, yan po yung ginagawa natin, yung mga magagawa po natin. Ginagawa na po natin. Bandang ano po yan, bandang siesta time po sana yan. Dapat po natutulog tayo yan. Kaya lang mas mabuti po magpapawi sa labas kaysa pawisan ng likod sa kakahiga. Kaya ayan po yung ginagawa po natin. So nagbukas po ako ng isang latang primer at hinaluan ko po meron po yung panghalo. Kapag bibili po ko yan, meron po yung panghalo. Tapos advice din po sa akin ng binilan ko. Kailangan daw po may thinner na nakaabang kasi mas madali pong matuyo kapag nabuksan na yung lata. So ang ginawa ko po, haluin ko po muna dyan sa isang lagayan na inyong nakikita. And then yung kalahati po, ibabalik ko po dun sa lata at tatakpan ko muna. Para kung sakasakali po na hindi ko kaagad magagamit, katulad po ng aking ginagawa ay hindi po agad matutuyo yung kalahati. So yung kalahati naman po sinisiguro ko na magagamit ko siya agad sa loob ng konting minuto lamang. At yan po, sa isang lata po ay nakaubos po tayo ng mga 3 C-channel na napinturahan natin. Ayan, may mga alpas din tayong manok na nagagala-gala. At buti po may puno po dito sa aming tabing bahay. Puno ng santol. Kung wala po yan, sobrang init po niyan.
Opo, nakikita po ninyo kung yun, kaya po meron tayong mga net na nakalagay din diyan kasi sobrang init po talaga. Malaking tulong din po yung net na binili po natin. At habang tumatagal nga po ay hindi na po ako nakapagtiis kasi sumasakit na po ang tiyan ko. Kapag magpipintura po kayo, siguraduhin po ninyo na meron kayong suot na face mask upang proteksyon sa inyong mga baga kasi nasisinghot po natin yung amoy. Masakit po talaga sa tiyan. Kaya po, di na po tayo nakapagtiis. Humingi na po tayo kay Mrs. Ayan. Kailangan po busisi po tayo kasi kailangan po matakpan po natin yung buong bakal para hindi po talaga magkaroon ng kalawang mga kapambihira. Ayan, malapit na po tayong matapos. Roller po yung ginamit ko para mas madali nga po palang matapos. Sa bandang ibabaw ng C-channel ay mas maganda gamitin yung roller. Kasi nakita nyo naman po na papagulong-gulungin nyo lang. Mas madami na po siya na sasakop na mapipinturahan. Kaya mas madali po tayong matatapos. Pero sa bandang ilalim po ay gagamit na po tayo ng paintbrush na tres po ang lapad. At yan pong C-channel na pinipinturahan natin ay tres din po ang lapad niyan. Yan po yung advice na pwede lang pong gamitin sa mga bahay na steel trusses kasi pag sobrang laki na po, mabigat na po yun, pang mga malaking gusali na po yun. At yung kapal po niyan ay yan po yung pangalawa sa makapal kasi yung sobrang kapal daw po ay mabigat na. So in-advise din po sa akin na wag yung segunda lang daw po ang ating bilhin para hindi masyadong mabigat. Total naman po ay para lang po yan sa bahay na ating ginagawa or balkonahe. Ayan. Pininturahan ko rin po, nakaubos po tayo ng dalawang litro na primer, kulay gray po. Salamat po mga kapambira, salamat po sa inyong panonood, salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Kakabit na po yan, pag available na po si Bayo, kakabit na po yan, building na po yan dyan. Tapos next ko pong bibilin ay yero para pwede na po yung masilong-silungan. Ayan, balcony na po yun. Salamat po.